Magandang gabi po sa bawat isa na ngayon ay nakatunghay dito po sa programa ng Church of God's Miracles. Jesus is the answer. Ang lingkod po ninyo, si Alice Serrano, ang siya pong gagamitin, kakasangkapanin ng Diyos upang magpahayag ng kanyang mga salita. Tayo po muna ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Diyos na kataas-taasan at lubos na nakababatid ng lahat ng nagaganap sa mundong ibabaw, Ikaw po ay aming pinupuri, sinasamba at niluluwalhati. Sa oras pong ito, hinihiling po namin ang patuloy na paggabay at patnubay ng banal na Espiritu sa amin pong pag-aaral. Banal na Espiritu, gawin mo yung nais mo sa bawat isa sa amin. At akin pong kahilingan na ang aming mga puso ay patuloy na naroroon ang kawilihang makinig ng salita ng Diyos at pagnanasa na matuto pa at makapamuhay sa mga natututunan. Salamat sa iyo, Banal na Espiritu, malaya kang mangusap at ayon doon sa kakayanan naming unawain ang bawat inihahayag na talata ay maipaunawa mong lubos sa amin. Salamat po sa iyo, ikaw ang aming dakilang tagapagturo at ang labi ko po'y kasangkapan mo lamang kung kaya't naniniwala ako walang bagay na ginagawa na paghahayag na salita ng Diyos na hindi nagbibigay ng iba yung bunga. Laging may bunga bawat paghahasik ng salita ng Diyos. Salamat po ng marami, aming Ama. Salamat ng marami sa iyo, Banal na Espiritu. Ikaw ang Diyos na maparangalan, ikaw ang Diyos na maitanghal sa bawat paghahayag po ng salita. Maraming salamat sa paggabay at patnubay mo sa iyong lingkod. Lagi ko pong inaamin sa iyo, wala po akong kakayanan, wala po akong magagawa. Pero salamat sa pagkahirang at patuloy na pagtitiwala. Kung kaya sa pananampalataya, naniniwala ako na sa bawat pagpapahayag ko ay lalakipan mo ng tanda, himala at kababalaghan ang bawat tagapakinig saan mang dako sila naroroon. Salamat po sa iyo, ang papuri, parangal, pagluwalhati, tanging sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang kataas-taasang Diyos at magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po kayong lahat na nakikinig ngayon. Hindi po aksidente na kayo po ngayon ay nakapag-browse dito po sa programang ito. At sa lahat ng dati pang nakikinig, salamat sa buhay ninyo na patuloy niyong sinusubaybayan ang pangangaral na ito. At sa mga nakasumpong ng pagliligtas ng Panginoong Hesus dahil sa programang ito, binabati ko po kayo sapagkat tunay nga po muli ay naranasan nyo ang pagliligtas ng Diyos, ang pagsisilang na muli sa pamamagitan at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. At sa gabing ito ang ating pong teksto ay ang 2 Pedro 3:18. Akin pong babasahin. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Alam niyo po, napakainam na tayong lahat ay nakasumpong o nasumpungan ng Panginoong Hesus upang kanyang iligtas at madala sa kanyang kaharian. Naisilang tayong muli sa kaharian ng Diyos. At yun po ay naganap sa pamamagitan ng Espiritu. Sabi po sa Aklat ng Juan 3:5 at 6, sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi sila makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Ganun po ang nangyari sa ating buhay. Dati po tayo ay namumuhay sa laman, ngunit dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos, tayo nga po ay isinilang sa kaharian ng ating Panginoon.
At dahil isinilang, ipinanganak sa Espiritu, tayo po ay mamumuhay ayon sa Espiritu. Alam niyo po, yung kapanganakang muli natin ay hindi po yan magaganap. Sabi nga ni Nicodemo, nagtanong, papasok ba ako ulit sa sinapupunan ng aking ina upang ako ay iluwal? Hindi po ganon. Ano po? Hindi na po sa pamamagitan ng laman ang pagkasilang natin, bagkos sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, ayon na rin doon sa ating binasa sa aklat po ng Juan. So, ang pagkarinig po natin ng salita ng katotohanan at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu, tayong lahat ay nabilang sa kaharian ng Diyos. At dahil nandun tayo sa kaharian ng Diyos at bagong silang, alam niyo po, tayo ay mga bagong nilalang. Ayon na rin sa sinabi sa 2 Korinto 5:17. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y naging pawang mga bago. So tayo po lahat, no po, dumaan po tayo sa pagiging sanggol at sa pagiging bagong nilalang. At bilang bata na nilalang, ganito po ang sabi sa 1 Korinto 13:11. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita ako gaya ng bata. Nagdaramdam ako gaya ng bata. Nag-iisip ako gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay na pagkabata. So, tayo po, nung bata pa, di ba? Ito po yung sitwasyon natin sa physical, di ba? Nagsasalita tayo, parang bata, pautal-utal, di ba? Tapos, madali tayong magdamdam pag di tayo napansin. At yung isip natin talagang hindi pa natin abot yung mga malalim na kaisipan ng mga may gulang na sa atin. Lahat tayo dumaan sa pagiging bata. At ngayon, bilang sanggol sa Panginoon, natural ganito po yung ating pag-iisip bilang bagong silang sa kaharian ng Diyos. Subalit, hindi po tayo mananatili doon. Yun po yung ating pag-aaralan. Kailangang lumalago tayo sa ating pagiging Kristiyano. Mula sa pagkabata, tayo po ay maiiwan po natin yon at tayo ay lalago at magiging ganap. Katulad nung sinabi sa aklat ng Lucas 2:4 po, at lumaki ang bata at lumakas at napuspos ng karunungan at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. So, ganun po yung mangyayari. May mga stages ang buhay ng Kristiyano. Mula sa pagsilang, naging bagong nilalang, pero sa kalaunan ay sabi doon, lumalaki ang bata at lumalakas. Napupuspos ng karunungan. Di po ba habang tumatagal tayo, dati hindi tayo marunong magsalita ng matuwid, pero pag yung sa kalaunan at lagi po tayong naaaralan, makakapagsalita na tayo ng wasto at tama. At tayo po, dati mahina, inaalagaan, tayo po ay inaaruga, tayo ay pinapakain, pero sa kalaunan, tayo po ay lumalakas. Hindi po tayo dapat nananatiling bata, sapagkat mula sa pagkabata, dapat lumalago. Gaya nung sinabi ko sa Lucas 2:4, di po ba? Yung pong tinutukoy na bata doon ay ang Panginoong Jesus. Kaya nga po ang Panginoong Jesus, hindi po siya nananatiling sanggol. Ano po? Na kailangan magkaroon kayo ng awareness dito. Na kahit pa kinikilala, inaalala natin na ipinanganak siya, pero hindi na siya yung bumabalik lagi sa pagkabata. Lumaki na siya sa Lucas 2:52.
at lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Ganun po yung kanyang paglaki. Pansinin po natin, no? Sabi, lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangatawan. Hindi po lumalaki lang ang katawan, hindi po tumatangkad lang o lumalapad lang, subalit, sabi doon, sa karunungan ay lumaki. Ano po? At yung karunungan na yon na kanyang taglay sa paglaki, ang sabi doon, nagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Naunawaan po? Ayan, so bilang mga Kristiyano na isinilang sa kaharian ng Diyos, kung ikaw ngayon ay nandun pa sa kalalagayang bagong silang, kapatid, may paglago ka dapat. At sa mga malaon ng Kristiyano, dati ng Kristiyano, pansinin natin, suriin natin, tayo ba ay lumago? Ang pagiging bata ay dapat naiiwan. Totoo, bata tayo noon, pero nangangailangan ng paglago. Hindi lang sa katawan, lalong higit sa ating buhay espiritual. Dapat lumalaki, lumalawak, at lumalago ang ating kaalamang espiritual. May proseso po ang paglagong espiritual at nagaganap ang paraang ito sa pamamagitan ng banal na spirito na sabi siya ang nagpapaging banal sa lahat ng mga taong nakipag-ugnayan sa Ama sa pamamagitan ni Jesus. At alam nyo po, yung proseso na yon, nangangailangan niya ng panahon o ng oras na ikaw ay patuloy na magbibigay doon. Lalaanan mo talaga yon, no? At haharapin mo talaga doon. Higit sa lahat, pipiliin mo na makiisa sa nais ng Diyos. Kasi po, habang tayo'y lumalago at kung tayo po ay nagmimiti ng paglago, ang unang kailangan ay ang pagkaing espiritual. Yun po ang mahalaga. Ano po ba yung pagkaing espiritual o pagkain? Di po ba? Ang mga bata, pag bagong silang, di pwede na hindi i-feed. Kailangan may kakainin. Di pwedeng patulog lang ng patulog. O kaya ay paligo lang ng paligo. Kailangan pinakakain. So sa spiritual, ganun din po. Dahil baby Christian tayo, kailangan nating kumain. At ang sabi sa unang Pedro, 2, talatang 2 at 3, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya sa ukol sa espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas, kung natikman nga ninyo na ang Panginoon ay mabuti. So sabi doon, kung talagang natikman mo na mabuti ang Diyos, alam nyo po, ikaw bilang sanggol, bilang bagong panganak sa kaharian ng Diyos, sabi doon, nasain ninyo ang gatas. Yung gatas na walang daya. Yung gatas na nauukol sa espiritu. Ang sabi doon, kapag ninais natin na makakain ng gatas ayon sa espiritual, ang sabi doon, tayo ay lalago para sa ikaliligtas. Alam niyo po, ligtas na tayo. Subalit kung titigil ka lang hanggang dun sa pagtanggap kay Jesus, hindi po matitiyak ang tunay na kaligtasan. Kailangan lubos nating kilanlin ang Panginoong Jesus, alamin ang kanyang katwiran, upang sa ganon makapamuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. Yun po yun. Ano po? Hindi po tayo titigil. Okay, tanggap ko na kahapon si Jesus. Okay na ako, ligtas ako. Kung hanggang doon ka lang, kapatid, kailangan po ay magpapatuloy. Hindi po
matitiyak na ikaw ay ligtas. Kailangan nagpapatuloy at malalaman po natin yan habang tayo ay nag-aaral pa. Ayan. Sa unang Korinto, 3:1-2, ang sabi po dito, subalit ako, mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual, kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain, sapagkat hindi pa ninyo kaya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya. Yung po yung sabi ni Pablo. So sabi doon, noon talagang nagpapakain siya, pinapainom niya ng gatas, di ba? Hindi niya binibigyan ng mga solid food. Ang mga bagong Kristiyano, gatas lang talaga muna. Tapos pag lumalago, syempre, di ba, katulad rin ng bata, mula sa gatas, unti-unti nag-i-introduce ng mga solid food na bagamat hindi pa completely solid kasi minamas pa, di ba? Naintindihan niyo po ba 'yon? So dinudurog pa para ma-digest o kaya matanggap ng sikmura. So ganun yung ginawa niyang pag-aalaga. Pero sabi niya, kasi kausap niya dito mga Kristiyano na dati pa. Sabi niya, hindi ko pa rin ba kayo kakayanin kausapin bilang mga espiritual na tao? Kasi makalaman pa raw, kasi tulad pa rin ng sanggol. Mga kapatid, kailangan lumalago tayo mula sa ating pagkasanggol. Ang sabi, hanggang ngayon hindi nyo pa kaya yung mga matigas na pagkain. Hello po? Kung hindi tayo hahakbang sa pagkatapos nating ma-convert at mag-aaral na unti-unti, step by step, mananatili lang talaga tayo sa pagiging bata. Pero kailangan, mga kapatid, lumalago. Sa una, gatas ang kakainin, pero habang tumatagal, malalaman na natin yung mga iba pang mga aralin na dapat na nagpapatibay sa pagiging Kristiyano, batang Kristiyano. Hindi mananatiling nagsasalitang bata, nagdaramdam na katulad ng bata, nag-iisip ng katulad ng bata. Ito pa po isa pang sulat. Sa Hebreo 5:12. Sabi doon, sapagkat bagaman sa panahong ito'y dapat kayo ay mga guro na, kailangan muling may magturo sa inyo ng mga simulaing na aral ng Diyos. Kayo'y nangangailangan ng gatas at hindi pagkaing matigas. So yun, inuulit-ulit ko lang po yung mga talata dahil sabi ko kanina, ang kailangan po natin sa paglago ay pagkain. Ang unang pagkain ng batang Kristiyano, gatas. Pero hindi ka mananatili sa pag-inom ng gatas. Darating ang panahon, kakain ka ng gatas. Yung gatas na tinutukoy doon, alam nyo po, yun sinasabi dito sa Hebreo 5:12, yung mga simulaing aral ng Diyos. Yung mga simula, foundational teaching. Yun po yung mga tinutukoy dito na kailangan alam ito ng mga Kristiyanong humahakbang. Yung mga simulaing aral. At ang pakikinig, pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos ay kinakailangan ng mga taong gustong lumago sa pagkilala sa ating Panginoon. At mahalaga, kaya nga po mahalaga yung dumadalo ng mga gawain. Ayan, kailangan po nadalo tayo ng mga gawain na ina-announce sa ating church, yung mga ina-avail, yung discipleship, yung mga Bible study sa bahay, mga care cell, yan po, yung prayer meeting, dapat po ay atin po yung ginagawa. Dahil ang sabi nga sa Roma 10:17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So yung pong pananampalataya
na nailagay, sinimulaan sa atin ng Panginoon, ito po ay magiging malago kung lagi po tayong nakakapakinig ng salita ng Diyos. Hindi po yan mananatiling maliit. Ano po? Kasi lahat po tayo ay tumanggap ng pare-parehong sukat ng pananampalataya, kaya tayo nangaligtas. Pero magkakaiba-iba na po tayo ng sukat ng pananampalataya ayon dun sa pag-response natin kung paano palalaguin ang pananampalataya. Paano palalaguin? Sabi doon, nakikinig ng salita ng Diyos. Ang ginagawa niyo po, pagsubaybay sa mga live streaming po natin, dito po sa ng Church of God's Miracles, Daily Mana, live streaming ng worship, Sunday worship, yung pong etong Jesus is the Answer, yan pong lahat ng yan ay magpapalago ng ating pananampalataya kung tayo po ay matutuon sa pakikinig. Kaya nga po, kailangan talaga para lumago, nakikinig. Pagkain po yung espiritual. Sa ikalawang Pedro 1:5, sabi po, at dahil dito gawin ninyong lahat ng inyong makakaya, tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman. So yun po, kailangan, dahil may pananampalataya ka na, kailangan madagdagan pa. Sabi doon, sa abot ng ating makakaya, sikapin natin na madagdagan ang pananampalataya natin. Una ay ng kabutihan, sumunod ay ang kaalaman. At mahalaga rin po ang nagbabasa. Kanina po yung pakikinig, di ba? Pagkain spiritual doon. Mahalaga rin po ang nagbabasa, nagbubulay at nag-aaral ng salita ng Diyos. Aklat po ng Josue 1:8, sabi doon, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag alisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang masunod ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginawahin ng iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. So yun po yun, no? Kanina kailangan nakikinig tayo para makakain spiritual. Ngayon naman kailangan nagbubulay tayo araw at gabi. Kailangan nagbabasa ka. Sabi, huwag ihiwalay sa ating mga bibig. Diba? Kailangan laging ang laman ng puso natin, isipan ay salita ng Diyos. Ganun po pag nagbubulay-bulay, di po ba? Yung po yung nananatili sa ating mga puso't kaisipan na lumalabas sa ating mga labi. Kaya mahalaga po ang nagbubulay ng salita ng Diyos. Nagbabasa. Naunawaan po ba natin? Sa ikalawang Pedro 3:18, sabi po rito, subalit, lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Yun po yung kanina nating teksto. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at hanggang sa araw na walang hanggan. Amen. So sabi doon, lumago kayo sa biyaya ng pagkakilala sa Panginoon. Alam niyo po, napakahalaga ng nakikinig, nagbabasa, nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, sapagkat yun po yung magsasanhi upang tayo ay lumago sa pagkakilala sa ating Panginoon. Ang ating pagkatuto sa mga simulaing aral hanggang sa malalim. Huwag po yung pag may pagsaway na ay hindi na. Ano po? Mula sa pag-inom ng gatas na likido hanggang sa matitigas na pagkain na sabihin nating ikinukumpara sa karne, magdudulot po yan ng kalaguang espiritual. Unang Pedro 2:2, gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na naukol sa espiritu upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Idinidiin lang po ng bawat talata ang aking binabasa
na kailangan lumalago tayo. Alam nyo po, kailangan matanggap natin yung aral na walang daya. O sabi dito, no? Yung gatas na walang daya. May daya po ba ang gatas? Meron di po ba? Minsan pag bumibili ka ng mga gatas na templado na, di ba? Hindi pure. Sabihin sa'yo, pure cow's milk, di ba? Fresh from farm. Yan. Pero may lahok. Nilalahukan na lang po yun ng tubig para medyo lumagnaw at medyo may kitain, di po ba? So, dito sabi, kailangan iinom tayo nung walang daya. Kaya, sikapin din po natin, no, yung pong ating mga pinapakinggan ay sumasang-ayon sa salita ng Diyos. Wag lang po tayong kinig ng kinig, subalit hindi natin nababasa, hindi natin nabubulay, no? Kaya mahalaga po yung nagbabasa kasi baka mamaya iba na po yung nafi-feed. Baka may daya na. So kailangan matuto tayong mag-aral ng salita ng Diyos, magbasa at magbulay-bulay. Kung pwedeng magtanong, ay magtanong sa mga mentor o sa mga nakatalaga na sa inyo ay nagdi-disciple. Ano po? Sabi doon, hindi talaga nararapat manatiling bata ang mga Kristiyano. Sabi po sa unang Korinto 14:20, mga kapatid, huwag kayong mga pakabata sa pag-iisip. O, yan po yung sabi. Gayon may sa kahalayan ay magpakasanggol kayo, datapwat sa pag-iisip, kayo'y mga pakatao. So ano po yung gustong bigyan din dito? Huwag kang maging batang isip, no? Kailangan makita sa'yo na may natututunan, lumalago. Kung ikaw man ay merong inosenteng kaisipan o katulad ng sanggol, ito yung mga bagay na patungkol sa kasalanan. Sabi doon, yung sa kahalayan, kailangan inosente ka doon. Kailangan hindi ka nasasangkot doon. Doon kailangan batang isip tayo. Pero sa ating buong pagkatao bilang Kristiyano, pagkataong loob at labas, dapat makita yung ating paglago. Makita yung ating pagsunod. Umuunlad yung ating pag-ibig. Umuunlad yung ating pananampalataya. Ito pa po sabi sa Efeso 4:14. Upang tayo wag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang na kamalian. Yung po yung kaya po sinasabing huwag tayong manatiling bata. Kailangan lumalago. Kasi kung bata ka pa, di ba? Sabi doon, nahahapay lang to. No? Kung saan dalhin, doon na lang. Mali na yung aral, sumusunod pa. No? Dinadaya na. May mga, alam nyo po, lalo na ngayon sa huling panahon, magsusulputan ang mga aral na hindi na sumasang-ayon doon sa salita ng Diyos. Natutwist ang salita ng Diyos gaya ng pag-twist ni Satanas nung ang mag-asawang Adan at Eva ay nasa hardin ng Eden, di po ba? Na-twist niya yung salita ng Diyos, nalagyan ng kadudahan ang mag-asawang ito kung kaya't nahulog sa kasalanan. Ngayon tayo po ay hindi dapat. Kaya ngayon sinasabihan na tayo, huwag tayong maging bata pa. No, kailangan tayo ay lumalago. No, kailangan yung nasimulang aral sa atin, lumalalim pa yung aral natin para hindi tayo basta-basta nadadaya. Kung may dumating na mga maling aral, tagapangaral na hindi sang-ayon sa sinasabi ng Biblia, alam nating suriin. Nawaan po ba? So, ganun po yun. Kaya, kailangan talaga ang paglago sa espiritual. At lalago ka sa espiritual, ang sabi doon, kung nananatili tayo kay Jesus at sa kanyang mga salita. Juan 15:1-3. Sinabi pa ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang
niya ang aking mga sangang hindi namumunga at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. Malinis na kayo dahil sa aking mga salitang sinabi sa inyo. Yun po yung nangyari sa atin. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So dito po ay pinagdidiinan ni Jesus na kung tayo ay mananatili sa Kanya, makakapamunga tayo. Bakit? Siya yung puno, tapos tayo yung mga sanga. Ang nag-aalis ng mga sangang hindi maayos ang bunga, ang tagapag-alaga ay ang Ama sa Langit. Inaalis niya yan. At pagkatapos, kung ikaw nakikitang namumunga, lilinisin pa yan para lalo pang dumami ang bunga. At ang sabi doon, kung tayo hiwalay kay Jesus, hindi tayo mamumunga. Kaya ang sabi, manatili tayo kay Jesus. Gusto mo bang lumago sa espiritual? Manatili ka kay Jesus at sa kanyang mga salita. Ang sabi doon, sa unang Korinto 3:6, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpapalago. Ang nagpapalago po ay ang Diyos. Kaya kailangan nananatili tayo sa ating tagapagligtas kay Jesus. Mga kapatid, nais ng Diyos na lahat tayo lumalago. Inaasahan ng Diyos ang ating paglagong espiritual. Kasama sa paglalakbay ang pag-aaral para sa kaalaman. Sa ating ginawang paghakbang pagtanggap kay Jesus, kailangan mayroon kang kaalaman para anuman ang mga karanasan na ating haharapin ay makayanan nating maunawaan. At sa ating mga pang-araw-araw na buhay sa paglalakbay na ito bilang mga Kristiyano, unti-unti mauunawaan natin yung mga maling pamumuhay na dati nating ginagawa. Ang kailangan lang, kapatid, humakbang tayo sa ating bagong buhay upang magpatuloy tayo na binabago araw-araw. Dumarating, alam niyo po, habang nakadikit kayo kay Jesus, habang nakikinig ng salita ng Diyos, nababago tayo, di po ba? Hanggang sa ang laman ay lubusan ng maparam. Yung gusto ng laman, mawawala na. Mamamatay na yon. At ang makapangingiran ay ang pamumuhay ayon sa Espiritu. Huling kabanata o talata, awit 72, talatang 12 hanggang 14. Tulad ng palmera, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Sedar ang kagaya, kahoy sa Lebanon, lalagong malabay. Mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. So makita nyo po, alam nyo po, nakaka-inspired etong talata na to. Sabi doon, kung tayo po ay nakadikit lagi sa Panginoong Jesus, kung tayo po ay patuloy na nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ang sabi doon, tumatatag ang ating buhay. Buhay na matuwid. Lumalago po tayo na katulad ng mga kahoy ng Lebanon. Ibig sabihin talagang maayos yung matigas ang pagiging kahoy. At ang sabi doon, tayong lahat na natanim sa templo ni Yahweh, sabi doon, ang bunga natin dapat dumarami. Kasi sabi doon, dumarami ang bunga. At ito pang maganda. Kasi sabi, kahit na yung puno na yon ay matanda na. O yan, mga senior, no? Kahit na matanda na, ang sabi doon, mananatiling luntian ang mga dahon at ito ay matatag. Laging sariwa ang dahon kapag nakadikit sa Panginoon. Amen?
Purihin po ang Diyos at napakaganda po ng ating pong pinag-aralan ngayong gabi. Hindi ka dapat nananatiling bata, kailangan tayo ay lumalago. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mga salita na tunay ngang nag-i-encourage sa amin upang siyasatin ang aming mga sarili, kami ba ay nasa paglago. At bilang mga bagong Kristiyano na may mga nakikinig ngayon, Lord, dapat naturuan mo o patuloy na maturuan sila sa bahaging paglagong espiritual. Salamat po, Panginoon, at inaasahan mo kaming lahat lumalago. Inaasahan mo lahat kami ay nananatili na nakakabit sa puno ng ubas, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Lord, lagi naming piliin, lagi naming pagpasyahan sa aming mga buhay ang nananatili, namumuhay sa salig sa salita ng Diyos, sa katwiran ng aming Ama sa Langit, gayon din naman sa pagkapit, pangungunyapit sa aming Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoon, salamat sa banal na Espiritu na tunay ngang nagdadala po sa amin sa landas ng paglago at pagpapatibay ng pananampalataya. Purihin ka, O Diyos. At anuman po mga kahilingan ng aking mga kapatid na ngayon ay nakikinig, nakatunghay, Panginoon, salamat kahit minsan hindi umiksi ang iyong kamay upang bigyan ng katugunan ang kanilang pangailangan. Saklolohan mo sila sa bawat sandali. Anuman yung kanilang mga daing, mga hibik sa iyo, Ama, salamat, patunayan mo, ikaw ang Diyos sa sapat, hindi nagkukulang. Kaya nga po patuloy sunduan ang kanilang pangailangang pinansyal, maging ito ay sa kagalingan, maging sa kapayapaan ng kanilang mga puso. Lord, salamat. At gayon din sa kaaliwan, mangyari sa kanila ang pag-aaliw ng salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo ang aming bansa at patuloy na pagharian ang bansang Pilipinas. Kubkubin mo, Panginoon, ang iyong buong kapangyarihan ang bansang ito kasama ang mga naninirahan, mga mamamayang Pilipino. Salamat po, iligtas mo po kami sa lahat ng uri ng kapahamakan, panganib, o maging ng mga disasters in the name of Jesus Christ the Lord. Salamat sa iyo po ang pinakamataas na papuri, parangal, pagluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen, amen. Purihin ang Diyos. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Ugaliin po nating subaybayan bawat programa po ng Church of God's Miracles, mga live streaming. At ito po, Jesus is the Answer, ginaganap mula Lunes hanggang pong Biyernes ng alas 6 ng hapon. Lagi po kayong makinig at naniniwala po ako ang paglago ay magaganap sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Salamat po sa inyo. Shalom everyone. I love you po.